Hey, what's up mga Katongs TV? Magandang umaga po at welcome back. Ay, excuse me, yung mar-mar. At tagal natin walang vlog, ano? Halos kakalahating buwan. Ngayon araw ay Friday, June 6. Ayan nga po. At last vlog po pa June 20, ay May 24, May 26. Halos 10 araw. So ito, update. Kailangan ko na po kayong i-update sa ating dito sa RR Farm. Talagang ganun tayo muna sa trabaho. At ngayon medyo medyo lang medyo ano na tayo. So ito po, yan, nakita nyo po yan, tinutudling ko lang po yan nung huli ko at nung pinakita sa inyo. Sa nakalipas na isang linggo, halos isang linggo pala mahigit, ayan, na may tanim na po yan. Ayan, natunan na natin ng talong. May tanim na po yan, talong na walang kamatayan. Naitanim na po uli natin ang talong. Ayan po, buhay na nga po. Dahil sinamantala po namin to kasi halos isang linggo nag-uulan. Di naman ganong malakas yung kuwan lang ba, yung habagat, ano lang, pa ulan-ulan lang, pero napakalaking tulong. Kaya lang mga Katongs, pinatubigan ko rin to. Obligadong patubigan to, pondohan ng tubig para sumipsip ng basa yung loob ng plastic na yan. Sa ulan kasi hindi mababasa yan, pagka yung ulan-ulan lang. So kahit mamulan, inanuhan ko yan, pinatubigan para at least sure na basa yung loob niya. So ayan na nga po, nakatapos na tayo dito. Halos nagsimula kami magtanim dito, katapusan May 31. Natapos kami dito ng halos 3 araw kami nagtatanim. Pumasok dito sa area nito 30 mahigit na tray, 30 tray na mahigit, kasi 25 tudling to eh. So may sumobra tayong punla, so dito ko na lang din isisingit yan sa may pinanggalingan ng yung hindi na araro na yan, sa may pinanggalingan ng Taiwan dati. So hindi naman gano'ng masela yung talong, kahit na importante makakuha natin sa may tanim lang. So mamaya update ko kayo doon sa ampalaya natin. Okay na. Kaya lang yung dalawang pack na tiyatay, ano yung nauna. Tapos nagsunod ako ng 2 pack ulit na binabad ko. Yun nga, nung binabad ko yun, 3 araw pumutok na yung buto. Kaso nag-uulan nga, hindi ko maitanim na rekta sa pagtataniman, kasi possible na mahirap kasi magtanim pagka ganun nag-uulan na buto, lalo na mabababad yung laging basa, so mabubulok. Kaya ang ginawa ko, pinunla ko na lang. So ito nga po sila ngayon. Bali, ayan o, yung iba mga huling tumutubo, pinaputok ko muna kasi bago ko tinundos dyan. Ngayon nung yung iba, ito huli ko itong huling pumutok na ito eh. Tapos ito, bali 8 tray po yan, 8 kalahati.
Yung 4 na tray nilabas ko na kasi tatangkad po siya. Pagka ito tulad nito ilalabas ko na rin po ito mamaya. Pasisikatan na natin na araw. Kasi pagka hindi ko nilabas yan, tatangkad po yung puno niyan. Ito yung pinaka sanga niya. Tatangkad siya ng gusto. Pangit po itanim yun pagka tumangkad. Yan. Doon, nilabas ko na yung 4. So yan ang ginawa ko. Ay, madali lang naman itanim din yan. Pagka mainam nga yan, sigurado na. So at least hindi tayo kinakabahan. Pero yung nauna mga katong, so okay na yun. May balag na nga din po yun eh. Tapos yun, bledo na din yan. Ay, yung balag na lang sa taas ang wala. Yung bubong niya. Tapos ito yung ano, yung sili natin mga katongs. Isang buwan po ito nung May 26 kasi April 26 namin tinanim to. May 26 1 month. Asize po ngayon halos 40 days, 41 days. 41 days ito na po siya. Ayan yung 207 variety natin na siling panigang. Ayan, may mga bunga na nga. May bunga niya sa ilalim. Yan po yung double row na ginawa natin. Yan o. Ayan po, kapal na. Ayan, kapal. Ganda. Ayan o. Kapal na sanga niya. Tapos ang dami ng bulaklak. Ang ganda ng pagpuno niya, no? Talagang maganda yung ano, yung humic acid at saka yung dupos kapag tumalab. So minsan ko pa lang po ito napatabaan. Tapos ito pa yung nasaktan nun sa init. Sobrang init. Tinamaan ng bacterial wilt yung iba. So buti naman, ayan. Di naman tayo naghulit dito mga katongs dahil sabi ko nga makapal naman yung tanim natin. Pero madalang lang naman yung namatay dito. Sabi ko nga ayan kung tulad yung iba maliliit yan. Yung mga na-delay lang po yan, nasaktan. Punta tayo sa Ampalaya. Upload ko din to ngayon maga. At least syempre ang daing nagme-message sa akin. Ano daw, babae ka nangyari, ba't walang akong upload? So maraming salamat po. Ay sabi ko nga syempre pag ganyan sabay-sabay ang natin ginagawa, unang-una syempre hindi na kinakaya ng ang isip ko kung ano unahin, kung paano mayayari, kung ano gagawin. Sabi ko sige, pahinga muna tayo sa vlog. Focus muna tayo dito sa siguro kahit mga 1 week, sabi ko. So ayan, nagbunga naman. Kaya nga ito na po yung ating mga alagang halaman. Tapos ayun, natanim na natin yung talong. Ito na yung sili natin. At ito yung ampalaya naman natin at saka amadis. Charan. Ayan.
Ayun kamatis natin, no. Ang ganda sana kung puro ganito, kaya lang hanggang dito sa may kalahati ganito siya. Pero doon bungi-bungi na dahil maraming namatay. Pero hanggang doon sa may lagpas ng mangga na yon, halos kalahati nga ganyan. Talagang kwan siya, maganda. Ganyan siya. Pero sabi ko po, yung kalahati doon sa gawiro bungi-bungi na. Tapos ito yung ano natin, yung ampalaya na tiyatay. Ayan na nga po, gumagapang na. Ginamit natin ito, yung trellis net na nylon. So meron na nga po, meron lahat po yan. Ganyan ang ginamit natin. Ayan, yung taas na lang wala yan, yung bubong. Yung bubong, one ply yung gagamitin natin dyan. Tapos maglalagay din tayo ng ano dyan, ng isang bukawi, yung buo na bukawi dito. Siyempre medyo malayo yung pagitan. So malambot po ito pagka ito ay napuno ng baging na ampalaya, lulundo yan. Kailangan talaga may pandito, may tuod pa. Ayan. Kahapon lang po namin pinatabaan to mga katongs. Bali ito tinanim ng May 24, birthday ng aking anak. Asayis na ngayon, halos 13 days na. 7 days o 13 days. Na-delay sa pataba gawa ng nag-uulan nga. Hindi naman natin mapatabaan yan mga katongs kapag nag-uulan na ganon. Malulusaw yung natin, yung puno, lalo bata pa yung ampalaya. So inintay naming umaraw. Nung isang araw kasi umulan pa kahapon hindi na. So pinatabaan namin kahapon ng hapon. Kaya ayan, ngayon kumbaga dapat kung napatabaan natin ng 7 days to or 8 days, hanggang dito na yan, gumagapang na yan. Pero okay lang yan, hindi naman talagang ganun. Nakapabor din sa atin yung ulan dun nga sa pagtatanim natin ng talong. Yan. So ngayon ang gagawin namin pala, puro pataba sa kamatis, pataba sa talong. Papatabaan natin yung talong na yun, calcium nitrate. Tapos papataba tayo dito sa sili, winner lang, para magtuloy-tuloy na yung ng bulaklak. Yung tatlo magpapataba ako. Isprayan ko ng pandamo yung ito, yung wala pang tanim na kalahati dito. Ito po mga katong, walong tudling na ampalaya, pero mahaba. Biro nyo itong trellis net nito, 100 meters po yan. May sumusobra lang po na konti. Siguro nasa 80 meters po ito, yung haba nyan, 80 to 90. Kasi yung hose na malaki, pagka hinilarga namin doon, sa tinutok namin doon sa patubig, hanggang dito lang umaabot sa dulo nito. Kaya 100 meters yun. Kaya kulang 100 meters po ito yung tudling natin. So yung dalawang pack na tiyatay natin na ampalaya, dito na itanim. So kaya medyo marami-rami ito, kasi isang tudling na ito halos 100 mahigit, 110 puno.
Ayun siya mga katongso. Oh. Bali kinabit namin to syempre para lang din tayo naglagay ng net na ano, yung kulay birding net. Naglagay tayo ng 3 ply dito sa taas, tapos 2 ply sa baba. At syempre hinatak lang natin yan, tinali dito sa kada bukawi, taas baba. Tapos ngayon para medyo tumigas-tigas siya, nilagyan ko ng 2 ply na pahalang, 2 ply na dito sa gitna. At least magbabali kasi tayo ng ampalaya, so pwede natin dito na ibali. So ngayon itatali lang namin dito yan. Ito pa yung kabiyak na tataniman natin ng ano, ng ampalaya. Wala pang bukawi yan, pero may alambre na yan, nakaduktong po yan doon sa kabila eh. So may alambre na yung pahalang yan. Yung padiretso pa lang ang walang alambre yan. Tapos maglalagay muna kami na ano, ng bukawi bago namin hilahin yung alambre, para may sasabitan kami pagka hinila yung alambre. Tapos ito yung ano, yung sili natin dito, yung kapupunan nito. Kailan lang din na itanim to eh, so patatabaan din to ngayon. Ito eh yung 207 na huling in order natin, para at least nga kako mapuno dito yung puro sili, yung harap na yan. Puro pataba sila ngayon kasi halos ang linggo yung nag-uulan na yun. Yung ulan mga katongs hindi naman ganong malakas, kumbaga pa bukso-bukso lang siya na biglang ulan, tapos araw uulan. Ganon ang nangyayari sa loob ng maghapon, tapos meron sa gabi magdamag ang ulan na mahina lang, hindi talaga siya yung habagat pala yun mga katong, siya ganon. So ang laking tulong dahil yun nga, nakuha yung ating halaman. Yun o, ganda nung excuse me po. Sili oh. Ay. Ang una akala ko namamatay, nalalanta, patay lahat. After nating siyempre nakatulong lahat ng ginawa natin ng paraan. Kaya nagkaganyan siya. Ngayon para magbuwan yung bulaklak niya at yung mga bunga, patatabaan lang natin yan ng winner. So para sa dahon, para sa puno hindi na. Kung kumbaga puro natin winner, para sa yung winner kasi sa bunga lang yun, para sa bunga, sa bulaklak yung pataba na winner. So hindi na tayo maghahalo ng Unique 16 dyan, hindi na tayo maghahalo ng urea. So talagang purong winner lang patataba natin. So dilig muna, dilig, tsaka na lang tayo magtutusok ng pataba magpapatubig tayo. Sa ngayon kasi matagal tayo hindi magpapatubig yan dahil basang-basa yung lupa. So kailangan nating dilig muna yung pataba, kasi pagka tinusok natin obligado natin patubigan.
hindi maluluso yung pataba yung pagka hindi natin pinatubigan. So yung balag natin ng ampalaya na yun, nag-grass cutter na din po nila yung loob na yun eh. Malinis na yun. Plano ko daw mga katongs, tingnan natin kung ano maganda dun itanim. Itong sili, dahil bulaklak. Nakakatuwan tingnan. So yeah, upload ko muna ngayon to mga katongs para at least sa mga nagtatanong ay pasensya na po kayo. Talagang tinutukan muna natin tong mabuti yung ating ginagawa. Alam niyo naman po kaya at tayo lang ang nagkukan dito. So ngayon medyo okay na, kaya makapagkuha na tayo ulit. Diretso na yung vlog natin. Ayan. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawa yung pagsuporta sa Tongs TV. Ayan. Kita-kits po tayo sa next upload. At God bless.